ito, nalulungkot pa rin dahil bigla ka namatay lamang ng lola ko. Tapos yung isang lola ko naman, may sakit naman ngayon, tapos hindi na siya makabangon. Kaya, minsan tuloy, naiisip ko, siguro ay manghid at walang malasakit ang Diyos. Ganun ba? Totoo, Ate Emma, na masakit ang mawala ng mahal sa buhay at makita na ang mga tao na hihirapan sa sakit, lalo na yung mga tao malapit sa atin. Pero alam mo ba, Ate Emma, kung bakit nangyayari ang mga bagay nito? Una ay, alamin muna natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia may kinalaman sa kabatisahan ng pagdurusa ng tao. Kasi mo, Ate Emma, itong nakaulat sa unang Juan 5:19. Pwede yung pakibasa mo? Alam natin na tayo ay nagmumula sa Diyos. Ngunit ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng isa na balakyo. Amen. Kaya ayon sa binasa mo, Ate Emma, sino nga daw yung nagpupunan sa sanlibutan? Sabi dito yung isa na balakyo. Sino yung balakyo na yun, si Satanas? Oo, si Satanas yun. Siya ay lipos ng pagkapuot, panilang at magpil. Kaya ang sanlibutan sa ilalim ng kanyang impluensya ay puno ng puot, paninlang at kalisitan. Kaya iyan ang dahilan kung bakit labis-labis yung pagdurusa ng tao sa lupa. Ganoon pala. Oo. At meron pa akong nais na basahin teksto at meron pang katotohanan hinggil sa Diyos ang itinuturo ng Biblia. Yun nga, yung mismo nakaulat dito sa Biblia sa Santiago 1:13. Mali ay pakisuyo ako kung pakibasa. Kapag nasa ilalim ng pagsubok, magsabihin ng sino man, ako ay sinusubok ng Diyos. Kapagkat sa masamang bagay ay hindi masusubok ang Diyos, ay sinusubok na niya ang sino man. Ibig sabihin niya pala, hindi sa Diyos na mamula yung mga pagsubok. Siya pa naman yung minsan nakabarang ako na talagang parang siya yung sinisisi ko sa mga nangyayari sa amin. Yan nga yung iniisip ng ina. May kinalaman sa pagdurusa, Ate Emma, na naranasan ng mga tao tulad na lamang ng pagkakasakit at kamatayan at iba pang mga sanhi ng pagdurusa. Ano kaya yung nadarama ng Diyos? Manhid nga ba siya at walang malasakit? Pagtinin mo din natin yung sinuturo ng Biblia. May kinalaman sa tanong na ito. At yun nga mismo, Ate Emma, ay nakaulat sa Hinesis, sa Hinesis 5 at 6. Pwede pakituloy mo din pakibasa. Dahil dito, nakita ni Jehovah na ang kasamaan ng tao ay laganap sa lupa at ang bawat hilig na mga kaisipan na kanyang puso ay masama na lamang sa lahat ng panahon. At ikinalungkot ni Jehovah na ginawa niya ang mga tao sa lupa, siya ay nasaktan sa kanyang puso. Kaya ayon sa binasa mo, Ate Emma, ang Diyos na Jehovah pala ay nasaktan din ang kanyang puso nang makita niyang ang buong lupa ay napupuno ng kasamaan. Kaya malinaw na kinikita dito na pinapupuotan niya ang lahat ng kawalang katarungan tulad ng pagdurusa na nagaganap sa buong daigdig. At ayaw din ng Diyos na makita nagdurusa ang mga tao dahil sa sobrang kalungkutan. At gaya nga ng nakaulat sa Hinesis 1:26, pinakita doon na tayo bilang mga tao ay ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Kaya may mabuti tayong katangian dahil may mabuting katangian ng Diyos tulad ng pag-ibig. Kaya halimbawa, Ate Emma, ikaw ba ay makakita ng isang inosenteng tao na nagdurusa? Ano kaya yung iyong nararamdaman? Siyempre, nalulungkot ako tsaka naaawa sa kanila. Gaya lamang ng mga lolo ko, sila naman ay mababait. Pero yun nga, sila ay ngayon namatay tapos nagkasakit na.
Kaya totoo na kung ikaw ay nababagabag sa nakikita mo, mas lalong higit ang Diyos na nakakakita sa atin ay talagang nababagabag din. Kaya malinaw na pinakita na kung ano yung nadarama ng Diyos, ganun din yung nadarama natin. Salamat, Cecil. Ngayon ay nalaman ko na hindi pala manhid at walang malasakit ang Diyos. Tsaka hindi sa kanya lang mula yung mga pagsubok. Salamat din sa mga nakakapagpatibay na teksto na binasa mo sa akin.